everyone, my name is Meda Holgado at ang date po ngayon ay July 19, 2025 at ang verse at tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa Nahum 1:3 na mabilis ka pang magalit or yung patience na tinatawag. Ayan. Dito nga sa concept natin ngayong araw na patient is reference to God, is His goodness in withholding deserved punishment from sinners over a period of time. It reflects His long-suffering character. He does not rush to anger but gives space for repentance. God's patience is not weakness or delay, but a purpose display of His mercy towards both the elect and the rebellious. His patience magnifies His justice as no sin goes unpunished, and His grace as many are led to salvation during this delay. We should never presume upon God patient but respond with repentance, reverence, and gratitude. Ayan. Dito nga sa Nahum 1:3, the Lord is slow to anger but great in power. The Lord will not leave the guilt unpunished. This way is the whirlwind and the storm, and clouds are the dust of His feet. Ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan. At sa anumang paraan, hindi pawawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Ang kanyang daan ay isa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Ayan. Ang unang teaching natin ngayong araw, una is God is patient and slow to anger. God delay justice to extend His grace. We must be quick to repent. Ayan. Dito nga sa Romans 2:4 na, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtatiyaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Dito nga sa unang application natin ngayong araw, una is do not presume upon God's patience. Be quick to repent. Do it now. Be patient just as God patient. Ayan. Kung ang Diyos nga hindi nagagalit sa atin, nagagalit lang siya kapag may mga kasalanan talaga tayong ginagawang masama, pero nagpapatawad siya. Tayo pa kayang mga tao, na tao lang naman tayo, pwede tayong magpatawad, di ba? Ayan. Kaya dito sa alternative question na, what have you learned from this devotion and how can you practically apply our devotion?